Ang Gilas Pilipinas ay nabigo, na makuha ang kanilang ika-unang panalo, nang pataubin sila ng Italy, sa Araneta Coliseum, Martes ng gabi, 90-83. Mainit ang naging pasimula ng Gilas, kumukonekta ang kanilang mga tira sa labas, at ang magandang senyales ay kanilang ipinapamalas, na sila ay may pag-asang manalo sa laban na ito. At napanalunan nila ang first quarter, 23-20. Ngunit ang Italy ay gumawa ng run, late in the second period, at tinapos nila ang first half, na may 9 na kalamangan, 48-39. Ipinagpatuloy pa din ng Italy, ang kanilang hot shooting sa third quarter, ang Gilas ay walang solusyon para sila ay pigilan, at lumaki pa lalo ang kanilang hinahabol na kalamangan, sa 13 points, papasok ng fourth quarter. Ang kalamangan ng Italy ay kanila pang pinalaki, umabot ito ng hanggang 18, 78-60, nang ipasok ni Marcos Piso ang kanyang 3. Ang Gilas ay gumawa ng rally, under 2 minutes left, at naibaba nila ang kanilang hinahabol sa 7, ngunit ang oras ay wala na sa kanilang panig. Muling pinangunahan ni Jordan Clarkson ang Gilas, with game high, 23 points, 7 rebounds at 6 assists. Nakakuha naman ang Gilas ng 14 points, mula kay Dwight Ramos, at 9 points kay R.R. Pogoy, na 3 out of 6 from 3-pointer. Ang Italy ay balanse ang kanilang point production, 6 na player sa kanilang team, ang nakascore ng double digits, na pinangunahan ng kanilang NBA player na si Simone Fontecchio, with 18 points. Ang Gilas ngayon ay wala ng pag-asang makapasok sa second round, pero sila ay lalaban pa sa classification match, basta maipanalo lang nila ang kanilang natitirang 2 laro. Tiyak na may pag-asa pa sila, na maging best team in Asia. Sa ibang game naman, ang Lebanon ay determinado sa laban na manalo, at makuha sa tournament ang kanilang unang panalo, at ang biggest upset sa kanilang basketball history. Sila ay abante ng 4, under 9 minutes sa fourth quarter, pero ang France, na naglalaro na mababa ang moral, dahil sa kanilang pagkalaglag sa contention, ay hindi pumayag na makuha nila ang kanilang ikatlong sunod na pagkatalo. Gumawa ng run ang France, sa kalagitnaan ng fourth quarter, at kinuha nila ang 9 na kalamangan, under 5 minutes left in the game. Ang Cedars ay hindi nagpatinag, gumawa sila ng sarili nilang rally, at nakadikit pa sila sa 3, with 59 seconds to go. Ngunit sa huli, nanaig pa din ang karanasan at husay ng France, bilang number 5 ranked team sa FIBA World, at kanilang kinuha ang kanilang ika-unang panalo sa tournament, 85-79. Ang Japan naman, ay tinambakan ng Australia, sa last game ng kanilang group stage, 109-89. Piguma na makapasok sa second round ang Japan, sila naman ay mayroong panalo na pinanghahawakan, papasok ng classification round. At ang panalo na iyon ay siguradong magiging moral booster nila, sa mga susunod nilang laban, para makuha ang nag-iisang slot sa Paris Olympics. Pero, hindi pa din sila dapat makampante, dahil sigurado, ang lahat ng Asian teams sa classification round, ay gigil din na manalo, at gagawin ang lahat para makuha ang kaisa-isang pwesto.